Guys, welcome to my channel. Today, nandito tayo sa Detail Lab Manila, dito sa Scout Luzano in Quezon City. Bumalik tayo dito para magpa-ceramic coating at magpa-detail na rin yung interior saka yung exterior. Kasi nung kinuha ko sa kasa, siyempre may impurities pa rin yan sa paint. Kasi natambak yan dun sa open space, wala namang bubong, and then naulanan, naarawan, sigurado may mga mancha-mancha yan. Hindi mo siya mahahalata sa unang tingin, pero kapag inilawan mo, makikita mo. At siyempre, excited ka pa nung kinuha mo yung sasakyan. Hindi mo naman talaga may inspect yan ng 100%. So kung mitikuloso ka, pagdating mo sa bahay, dun mo makikita yung mga imperfections. Kaya ang ginawa ko, pagkatapos makabitan ng tint, dinala ko agad dito sa Detail Lab Manila. Kasi ito yung gumawa ng Montero ko. Kaya nagustuhan ko yung service nila. Kaya bumalik ako dito. So ngayon, iiwanan ko itong unit dito sa Detail Lab Manila para sila na yung mag-detail at saka mag-ceramic coating. It will take them about 3 to 4 days para makompleto yung proseso. Kasi yung interior, napansin ko parang inisprayan nila nung parang armor all na hindi naman pantay. And then yung makina needs to be detailed also. And of course yung exterior, kailangang i-ceramic coating para ma-preserve yung paint. So yan, bago ko iniwan, ini-inspect muna nila yung condition ng sasakyan. Para alam nila kung ano yung kanilang gagawin. And then, in-explain sa akin ng may-ari, si Jacob Yu, kung ano yung mga options ko para dito sa ceramic coating. Finish tayo kung dito. Okay. So, ayun. Yun, we have options naman on what you want. Oh. Kasi pagka puti, hindi mo naman halata yung mirror finish eh. Pero mas recommend na ano mas recommend mo? Ito pa rin tayo. Oh, yun na lang. Ito. Opo. Kasi this one, okay siya for darker colors. Yeah. Pero this one, ito pa rin combo na lang gawin natin. Sige po. Okay. So, ang inabail natin yung platinum package na worth 55,000. Kasama doon yung paint correction, interior ceramic coating, wheel coating, windshield and glass coating, saka yung interior deep cleaning. Kasama na rin yung engine detailing. Meron din silang other packages, yung premium saka yung premium plus. Yan ang price level nila. So pagkatapos ko doon, iniwan ko na at ito ipapakita ko yung proseso nila. So unang-una, tinanggal nila itong cover dito para malinis din yung loob. And of course, yung unang proseso, yung proper washing muna. So they use 3 bucket method para malinis yung sasakyan bago ka mag-apply ng mga chemicals. After washing, they will inspect the unit at nilalagyan nila nung parang yellow na tape para matandaan nila kung saan yung mga areas na kailangan mong ayusin. And then they will proceed with the engine detailing. Mas safer yung process na ito kasi hindi siya ginagamitan ng high pressure water. Especially itong engine ng Ford na marami siyang mga electrical components. So gumagamit sila ng APC para ma-agitate yung mga dumi para mapabilis at madaling tanggalin yung mga dirt and grimes sa engine bay. And also pag nag-engine detail, dapat naka-cool down yung engine. So mali yung ginagawa ng iba na naglilinis habang mainit pa yung makina. Doon kumukunat o rumurupok yung mga plastic parts at saka yung mga engine hoses. As you can see, gumagamit sila ng steamer para mas pulido yung gawa at matanggal talaga yung dumi sa mga singit-singit. Pag galing sa kasa, hindi naman nililinisan yung engine, nilalagyan lang ng pampakinta para maging presentable. So ito naman yung some levels ng detailing nila. So yung mga singit-singit dito sa body, tinatanggal nila using their chemicals, ano? Yung mga hinges, saka yung mga areas dito sa tailgate, nililinis din nila ng mabuti. Including yung mga hard to reach areas na hindi naman napapansin ng keen eye, isinasama rin nila. So ganun sila kadetalye when it comes to cleaning your car. At itong part sa bed na kanina pinakita ko, nalinisan na rin nila. So after na malinisan na yung body,
they will proceed with the paint correction. Ano ba yung paint correction? Yung paint correction is the process of removing yung mga minor scratches and imperfections found in the vehicle's clear coat. Yan, ganyan. Gumagamit sila ng electric polisher saka yung microfiber na buffing pad. And meron din siyang ginagamit na special cutting compound. Bale, it will cut into the clear coat of the vehicle's paint para yung scratches mo is ma-leveled or ma-remove. So, yung mga swirl marks na nakikita mo sa body, dito tinatanggal sa process na ito. So, ito yung ginagamit nilang brand of ceramic coating. Ito yung Geon brand. So, meron siyang different chemicals for different uses. Merong sa body, merong sa salamin, meron sa leather, meron sa plastic, at meron din para sa rim. After that, yung interior naman ang nililinisan. So, meron silang ginagamit na special chemicals dyan na panlinis ng mga plastic parts. Ini-steam din nila yan para matanggal talaga yung dumi. So, yung manibela, nililinis, yung dashboard, pati yung mga seats. Yung seats niya, kahit bago, meron pa ring mga imperfections. Especially yung mga oil and dirts na nag-accumulate over time. So, yun ang nililinis para matanggal yung mga dumi. And then afterwards, naglalagay sila ng protectant at sealant doon sa mga upuan. Ang maganda dito sa Geon na pinapahid nila dito sa mga seats, wala siyang amoy at hindi siya yung makintab. Bale, ina-absorb ng leather yung chemical. So, napipreserve mo yung leather. Parang bagong-bago naman ulit siya. So, after nung interior, nagre-ready na sila for ceramic coating. So, they apply Geon prep in preparation for the coating. So, this prep chemical is important para mas maganda yung kapit ng ceramic coating. And then, yung final phase, ito ng pag-a-apply ng ceramic coating. And then, this ceramic coating is applied in the body in some typical directions. So, here you would see how they apply the ceramic coating. So, yung application, madali lang naman. It's relatively easy, ano? Ang mahirap lang talaga yung preparation. It takes mga 2 to 3 days to prepare. Tapos, meron din curing time yung ceramic coating. Dapat magkukure siya in 12 to 24 hours. Kaya wag niyong madaliin. Kailangan merong proper curing. Kaya yung mga nagsiceramic coating na 1 day lang, I don't think hindi ganun kapulido ang gawa, especially yung preparation part. After the body, ang ina-applyan naman itong mga plastic trim. For example, itong sa fender, nilalagyan nila ng Geon trim coating for extra protection sa fading. So, after yung mga plastic trims, ang ina-applyan naman yung glass. For example, dito windshield at saka yung lahat ng glass all around the car. And this is how they apply it sa glass. So, small areas lang muna and then unti-unti hanggang masakop mo yung buong windshield. So, continuous lang yung coating ng glass and after that, tapos na. And then, bumalik ako at ganito na yung itsura niya ngayon. Okay, una nating tingnan yung engine saka yung engine bay. Nung malinis nila, lumabas yung ganda ng engine. Nung nilabas ng kasa to, inisprayan lang yan ng pampakintab para mas maganda yung itsura. Pero pag tinignan mo, marami siyang dumi. At pagdating sa engine, nililinisan ko siya every 3 to 4 days. Kasi pag pinabayaan mo yung dirt and grime na yan, mahirap na siyang tanggalin. And also, if you take care of your engine, mas malelesen yung chances na rumupok yung parts o maluma kaagad. So, heto na yung final product. As you can see, mahirap talagang pakintabin ang color white. Pero now, especially in person, ang ganda niyan tingnan. Even yung mugs, naka-ceramic coating na din. So, ito rin, pag binuksan natin to,
Actually, pinicturean ko siya. Sisend ko sa inyo. Madumi siya sa loob. Okay. So, we remove the caps. And then, nilinis natin using steam. Tapos, kinoting na rin natin yung loob. So, tinanggal namin. Later, babalik din natin yung mask. Dito naman, in-explain ni Jacob na nilinis din nila itong portion na ito kahit natatakpan siya. Makikita nyo na yung effect ng ceramic coating. Pero hindi pa talaga siya 100% cured kasi sabi ni Jacob, mga 10 days pa daw yan para talagang mag-fully cured. And even yung suspension part, especially yung upper control arm, nilinis din nila at nilagyan ng protective compound. At dito naman sa hood portion, makikita nyo na nawala na rin yung mga small wear marks and konting stains before since na paint correct ng maayos. So, chinek natin ngayon yung beading properties ng ceramic coating. So, pag pinatuluan mo ng tubig, makita mo yung tubig bumabagsak lang. Kumbaga, dumudulas lang yung water particles at hindi siya dumadapa sa paint. So, ganyan ang protection ng ceramic coating sa water. So, pag naka-ceramic coating ka, there's a lesser chance na magka-watermark. And in addition, pati yung singit-singit dito sa ilalim ng door handles, nililinisan din nila. At nilagyan din nila ng coating for protection. For the inside, leather coated na to. So lahat ng leather trims natin from the steering wheel, siding, saka yung seats, shift knob, saka yung center armrest, coated siya. So how do you maintain it moving forward? So ang pag-maintain yan, you just use a damp cloth at huwag kayong gagamit ng chemicals kasi yan na makakasira sa coating yan. At yung leather at trim coating ni Gio, ang kagandahan nun, napipreserve niya yung original finish which is matte at hindi glossy. Kasi pag glossy, nagmumukhang luma and cheap. Kasi sa lahat ng ayaw ko, yung makintab. Yung bang parang yung armor all na parang dumudulas ka, hindi maganda yun. Ito, napipreserve mo yung natural condition ng leather na hindi naman siya nagiging sticky. Kaya parang brand new pa rin ang itsura niya. At ang isa pa, wala siyang amoy. So, safe siya dun sa mga asthmatic. At the same time, you maintain the brand new condition of your interior. So, yan naman yung rear seats niya nung ma-apply nung Gion. So, yan parang brand new ang itsura. Parang wala kang ginalaw. So, check naman natin yung under chassis. So, yan pati yung chassis at saka yung shocks and springs sa likod, nilinisan din nila. And then, in-applyan din nila ng coating. At itong carpet finish dito sa wheel well, tinanggalan din nila ng dumi. Okay, balikan uli natin yung exterior conditions. So, pag binuksan mo itong gasoline filling tank area, malinis na malinis yung surroundings niya. Okay, tanungin naman natin si Jacob about yung characteristic ng ceramic coating sa different colors. Colors ng cars, iba-iba yung characteristic ng paint, no? Yes. So, alin ang pinakamagandang i-coat o madaling i-coat? Actually, for us naman, it depends talaga on the paint or the condition of the paint. Okay. Pero as per experience namin, sila mga pearl white or mga silver, so sila yung mas madali i-change. Madali. And at the same time, may tinatawag kasi tayo mga sticky paints. Okay. Anong sticky paint? Yung mga grays? Sticky paints, usually yung mga may shade of dark gray or yung mga flat yung color. Okay. Or itim, yan. Very prone siya. Pero different brands ng car natin has different types of paints. Okay. So, depende yan sa brand din ng kotse, depende rin sa paint code. May iba talaga sobrang lagkit. Workable siya, pero kung hindi marunong yung nagpe-paint correct, may tinatawag tayo nag-hologram or nag-haze. So si hologram is, yan yung kailangan natin i-eliminate. Not because na pinaint correct natin, wala na siya. Minsan, dun pa siya nadadali. So lumalapo. So talagang kailangan mabusisi ka on how you can achieve yung finish ng paint na walang hologram at the same time, napalitaw mo yung color ng sasakyan. Yes. So, for this one naman, sila Ford, matitigas pa pintura ng Ford. So, okay, very Ford. easy to work on. Okay, to work on. Tsaka, mas mabilis natin palitawin yung kulay niya. Yung mga orange na black? Yan, actually, sila orange. Orange ni Raptor, maganda yung i-detail kasi talagang kitang-kita mo yung
effect ng ceramic at paint correction after natin gawin. Mas okay yung color. Si black naman, mahirap. Matigas ang pintura ng black na Raptor. Pero it's workable. Yun lang. Kunwari, ang mahirap gawin, based sa experience namin, is sila Fortuner, sila Montero, yung mga black nila, medyo malagkit talaga. Or yung gray nila, yun, medyo malagkit. So, ang trick lang dyan is kailangan mabusisi talaga. Or maglalaro tayo sa lighting. Kasi pwedeng okay na siya dito, pero once pinatay mo lahat ng ilaw, doon mo naman siya makikita. Kasi after we paint correct the car, minsan pagkapatay natin ng ilaw or sa ibang angulo natin tignan, may hologram pala. So, kailangan ulitin ulit natin. Kasi merong iba, sabi, one day, parang hindi ako naniniwala eh. Parang masyadong fast break. Opo, for us naman, not to discriminate them naman, pero for us, aminado kami, hindi namin kaya. Kahit full force kami dito. Sa inyo, ang minimum nyo, at least 3 days na? 3 days, kahit brand new yung car, we ask 3 days. Kung matapos na mas maaga, we'll let the customer know. Pero yun kasi, very attention to details kami. So, yung mga singit-singit, yung mga minor na defect ng paint, so we fix it na talaga na mabuti. Or kung paint correction, ako kasi in charge na nag-check talaga ng actual na unit nyo. Kung hindi ko nagustuhan yung pagka-paint correct, papaulit ko. Or kung alam ko yung paint niya, may potential pa, so papaulit ko talaga. Hindi ko siya ni-release na basta na paint correct natin, na nagawa natin, okay na. So minsan doon na nadatay. Si ceramic coating alone, if gagawin natin yung coating, kaya natin tapusin ng 6 hours yan. The coating itself, curing and all, region kasi after 1 hour, pwede mo na ilabas eh. So 6 hours, okay na. So the 2 days and 3 days is usually the preparation stage. So for us, for Raptor, kung bago pa, around 1 day yan. 1 day or 1.5 days natin paint correct. So party lang pa yung engine, interior, mga door jump cleaning, steel cleaning. So iba pa yun. So nagsasama na siya dun sa 3 working days natin. Okay. Yes. Picturean ko, meron lang 4 spots dito. Somewhere here. May 4 spots lang na siguro dun sa tape niya lagyan or sa shipment. Minsan ganun talaga, hindi natin maiwasan. May mga maliliit na scratches. Pero yung scratch naman niya is not deep na tumagos ng clear coat, so naayos pa natin. So I think dito yun eh. Somewhere dito. Tinetape namin siya para kung ipipaint correct natin yung hood or yung for this case yung hood, alam natin kung nasaan. So hindi na siya halata unless talaga ilawin mo ng gusto. Yes. Okay, na-explain na ni Jacob yung mga dapat yung tingnan kapag ka nagpapaceramic coating kayo. Ngayon, ang tanong, magkano naman ang cost ng package na kinuha ko? Yung package na kinuha ko, yung ceramic coating plus yung interior detailing, kasama na rin yung engine, saka yung under chassis, is 55,000 pesos. May mga different packages sila, so depende kung ano yung gusto nyong ipagawa. Kung pupunta kayo sa kanila, sabihin nyo, inirecommend ko kayo para mabigyan kayo ng discount. Sabihin nyo lang na subscriber ko kayo. Ito nga pala yung contact number nila dito sa baba. Tawagan nyo lang sila kung gusto nyo magpa-appointment. Kasi hindi pwedeng mag-walk-in lang kayo. Kasi marami silang nakapila. Kailangan magpa-appointment kayo. So, okay. Tapos na tayo. Ilalabas na natin itong newly ceramic coated na Ranger Raptor. Very satisfied ako sa result ng ceramic coating. Kasi mabusisi sila at saka maselan din yung may-ari. So, sigurado kayo na maganda yung service. Ang feeling ko nga parang ayaw ko na siyang gamitin kasi baka madumihan. Anyway, I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung paano ginagawa yung ceramic coating. Kasi sa ngayon, maraming mga shops na nag-o-offer nito. So, kailangan tingnan ninyo at i-evaluate ninyo yung kanilang mga services.
kailangan sulit yung ibinayad nyo kasi hindi naman mura ang magpa-ceramic coating. So doon kayo pumunta sa mga reputable and trusted detailing shop para as much as possible, mas maganda yung gawa at yung longevity ng coating. And also, yung ceramic coating, merong maintenance yan. You have to go to the shop every 6 months or 1 year for reboosting. So nag-compile ako ng clips under the sunlight para makita nyo ang gawa nila. Anyway, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!